Ang re-reaction na natin ay ang tungkol po sa pahayag ng former president, no, na pangulo noon, panggulo na ngayon, na walang iba kundi yung matandang hukluban na si Rodrigo Roa Duterte, na walang ubod ng pagkabastos, no? At ayon pa nga sa mga netizen, manyak, no, niya best friend din ng nagtatago ngayon sa batas, na walang iba kundi yung huwad na pastor, huwad na appointed son of God. Sapagkat, alam nyo, ang Duterte camp ay palaging gumagawa ng rally, in a form of scandalous, no? Iskandalosong rally. Prayer rally, pero pagmumura ang sentro. Pangbabatiko sa gobyerno na wala sa lugar. So itong matandang hukluban na to, nagbabala to sa mga politiko di umano na ayaw magbigay ng permit sa kanilang mautog rally. Mautog dahil karamihan man diyan sa kanila mga palautog. Sapagkat sabi niya, pag hindi daw magbigay ng permit ang mga mayor or ang mga politiko sa gagawin nilang iskandalo, sa gagawin nilang rally, may kahinatnan daw itong mga politiko na ito na magtangging magbigay ng permit kung sakaling matigok o matapos ang termino ng ating mahal na Pangulo. So mga DDS, maghunos dili na kayo. Mag-isip-isip na kayo na hindi po tama yung tao na or politiko na sinusuportahan nyo. Lalong-lalo na ang kampo ng mga Duterte. Kasi, pag hindi nila makuha ang kanilang gusto, talent nila yung magbanta. No? Kasi marami silang outlet eh. Nagiging sympathizer sila ng komunista. Naghari-harian sila sa lugar nila. Ang tao hindi na nagrespeto sa kanila, kundi natatakot sapagkat itong walang patunggangang magbanta. Katulad ni Basti Duterte, nagbanta din na maari daw na patayin ng mga revolusyonaryo si PBBM, kaya pinag-iingat niya. Matapos yang magsalita, manawagan, magsisigaw na magbitiw sa pagkapangulo si PBBM. Ewan ko kung anong balak ng abno na yan, na win mayor ng Davao. So dito naman sa punto, no, kay Rodrigo Duterte, na hindi tumitikom ang bibig dahil sa sobrang pakialamero. Yun, nag-alboroto ang matandang hukluban na kung saan ay nakikipag-connive kay Maharlika pagdating sa issue ng droga na binibintang nila kay PBBM. So, ayan, ang hindi daw ng mga politiko magbigay ng permit sa mautog rally, ay ayun, may mga kahinatnan kayo. Kaya kayo ng mga politiko, mag-isip-isip na kayo. Kasi pag hindi nyo bigyan yan si Rodrigo Duterte, talagang tapos kayo. Pag matapos ang term ni PBBM, babalikan kayo kasi ganon sila maglaro, no? Babalikan nila kung sino ang gusto nilang balikan. So ano po ang ibig sabihin nito mga kaibigan? Na itong mga klaseng politiko ay hindi po marunong umunawa. Alangan naman kayo bigyan ng permit kahit karapatan nyo yan kung iskandalo man lang ang inyong gagawin. Kung panawagan para magbitaw ang Pangulo sa pwesto at iluklok ninyo si Sara. So ayan mga kaibigan, mag-isip-isip na kayo kung pabalikin nyo pa ba itong mga pamilya na to sa politika dito po sa ating bansa. Pahahawakin nyo ba to ng national position? Kasi wala eh. Mahilig to sa mga personal vendetta. Isipin mo nagbabala itong tanga na itong former president na to na kapag hindi daw sila bigyan ng permit, yung kanilang mautog rally na yan, may kahinatnan yung mga politiko. Kung sakaling matigo o matapos ang termino ni PBBM. Kung titingnan natin, delikado to.
No? Dapat to bantayan kasi ang best friend niya nananawagan din ng pagkalas ng armed forces sa chain of command or sa commander-in-chief or specifically the president na until now, itong si Alvarez ay nagsisisi pero nanindigan sa kanyang panawagan na oo, ayon daw po sa konstitusyon ang kanyang mga sinasabi. So ito, si PBBM, ang mga Marcos, binabatikos, inapi din, pero never tayo nakakarinig na maganitong pagbabanta galing sa pamilya Marcos. Pero kay Rodrigo Duterte, matapang siya na magpahayag na may kalalagyan yung mga politiko na hindi sang-ayunan kung ano ang kanilang binabalak na mga rally sa pamamagitan ng pagbigay ng permit. Kasi ini-invoke niya na may karapatan daw talaga siya. Pero ang mga local executive ay may karapatan ding mag-decide. Kasi kung nanggugulo kayo sa gobyerno, nag-destabilize kayo, alam nila yan suportahan. So taong bayan, kayo po ang musga kung patuloy nyo tong suportahan ang mga itong klaseng tao. Kasi delikado to eh. They are a threat to our democracy. Sapagkat pag maupo sila ulit, ayun, disgrasya ang demokrasya. Disgrasya ang ating kalayaan sa pamamahayag. Dahil hindi ito mapagkakatiwalaan eh. Para lang po ito sa kanilang sariling pang-interes. Hindi ito tumatakbo o hindi ito naglilingkod sa bayan para sa mga mamamayang Pilipino, kundi para sa kanilang mga sariling interes. Nagawa nga nilang makipag-gentleman's agreement, oo, sa China. Kaya nga nahihirapan yung ating bansa ngayon sapagkat ang bala ng China, hindi daw tinupad imano ng administrasyon ang kanilang mga pinag-usapan panahon doon ng Duterte administration. So, traidor, balasubas, uulitin ko, walang incompetent to lead this country. So basta ako mga kaibigan, mga kababayan, sa patuloy po na nagmamahal sa ating bansa at nagmamahal po sa ating Pangulo, huwag tayong sumuko. Kung pwede, susugan natin yung mga balita na makatulad nito at ipaalam natin kung anong klaseng karakter o kung anong klaseng kademonyuhan at kahayupan ang namamayani sa puso ng gustong pabagsakin ang ating administration. Pero hindi po sila magtatagumpay because the voice of the people is the voice of God. So, si Rodrigo Duterte ay sampid na lamang. Wala siyang karapatang magganyan-ganyan. Pero kung gusto niya, bahala siya hanggang sa mamatay siya o matigok siya. Bahala siya kang ngawa-ngawa. No? Bahala siya kung magpakatanga siya at magpakabobo siya dahil ginagamit lang siya ng mga taong may sariling interes sa politika. So, ito namang matanda na overwhelmed naman, kaya nga, inaccept na yung challenge na siya ang magiging opposition. Pero sabi niya, hindi daw siya opposition. Ano palang ginawa? Di ba kagaguhan? Oppose ka ng oppose, tapos sabihin mong hindi ka opposition. Walang kwenta. Kabubuhan, katangahan, kabulukan.